Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Napanood ko itong interview kay Marcos Jr. Interview yata ito habang nasa Japan pa siya. Ngayon, sinagot niya yung matagal nang minumungkahi ng marami na pauwi na, pabalikin na. Pabalikin na sa China ang ambassador nito sa Pilipinas na si Huang Xilian. Kaya lang ang makakagawa lang nito ay ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, napakarami ng kahit sa ating mga talakayan sa social media, ang reactions ng marami ay gumawa na ng matapang na hakbang ang presidente ng Pilipinas. Hindi naman makipagyera na, hindi naman 'yon. Pero sa harap ng sunod-sunod at tumitinding pambabastos at agresyon, harassment, pambubuli ng China sa Pilipinas, lalo nitong nakaraang mga araw, tumitibay at lalong tumatatag ang panawagan ng marami na hindi na uubra yung dating policy ng administrasyon ni Marcos Jr. na papatawag lang yung ambassador ng China, ipapatawag ng DFA, magfa-file tayo ng diplomatic protest. So, hindi na uubra ito. Kaya mayroon ng mungkahi ang iba, lalo na pati mga senador, na mas matapang ng aksyon ang gawin. At maiba naman ang gawin ng Pilipinas, ipakita naman yung galit natin na hindi na pwede itong ganito. At ang suggestion nga ng marami ay pabalikin na sa China ang ambassador nila. Ito ay magiging matapang na mensahe sa China na hindi na pwede itong ginagawa nila sa atin. Kaya lang alam nyo, ang sagot ni Marcos Jr. mga kabunyog, talagang matindi tong presidente na to. Weak leader talaga. Alam nyo kung anong sabi niya? O ito, panoorin nyo mga kabunyog. Panoorin nyo para mas maintindihan nyo itong sinasabi ko. Magandang hapon, Mr. President. Given the recent reports about the supposedly disrespectful behavior of the Chinese ambassador, si Ambassador Wang, including his reported bullying of no less than the AFP chief, are you still comfortable with the envoy, and will the Philippine government ask China to recall the ambassador? Well, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. Again, kung siguro akong personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We'll just keep trying. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. So hindi nila titigil yan. So we have to, that's why we have to work around it. We cannot overreact. Yung mga iba nga napipikon, sabi ko, hindi naman tungkol sa atin to, tungkol sa Pilipinas ito. Kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So we don't want to go anywhere near that situation. So mga kabunyog, mga kababayan, nakita nyo, narinig nyo, napanood nyo kung ano ang paliwanag ni Marcos Jr. Matindi yung paliwanag niya, di ba? Anong sabi niya? Wala tayong magagawa eh. Ginagawa lang ni Huang Xilian yung trabaho niya. Ambassador siya ng China sa Pilipinas eh. Siyempre, ang sasabihin niya yung narrative ng China. Ganon mga kabunyog. Pinagtatanggol niya si Huang Xilian. Wala siyang nakitang mali sa ginagawa ni Huang Xilian. Di ba mga kabunyog? Napansin niyo yun? Kahit palitan natin siya, ganun pa rin ang sasabihin niya. Ito. Tingnan niyo mga kabunyog, ano ang follow-up question ng reporter? Pero follow-up lang, Mr. President. But would you have wanted that the manner of asserting China's position be a little bit different? Kasi marami nagrereklamo dun sa kanyang way of doing his
Of course. I wish we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Salamat po. Yeah. Oh, di ba? Anong sabi ng Anong sabi ng reporter? Di ba, Mr. President, mas naman na hindi ganun yung manner ng pagsasabi niya? O di ba tama yung punto ng reporter? Tama yung punto ng reporter eh. Ang punto ng reporter, hindi naman yung sinasabi ang problema eh. Tama. Bilang ambassador ng China sa Pilipinas, ang sasabihin mo, yung posisyon ng China sa Pilipinas. Yung narrative ng China. Tama yon. Pero anong sabi ng reporter? Ang sabi ng reporter, hindi ba, Mr. President, mas dapat tingnan yung hindi lang yung yung sinabi niya, kundi yung manner ng pagkakasabi niya. So, ibig sabihin, tama, bilang ambassador, pwedeng ang talagang inaasahan mong sasabihin mo yung sinasabi ng China. Pero sabihin mo naman yan sa paraang diplomatic at hindi bastos. Ang ginagawa ng Chinese ambassador sa Pilipinas ay hindi na diplomasya. Nambabastos na. Yung manera niya, yung ugali niya, yung attitude niya ay kasuklam-suklam. Kung yung sasabihin niya pagtatanggol sa China, okay yun. Ine-expect yun. Ambassador siya sa Pilipinas ng China. Pero ang mali doon, yung manner, bastos na siya eh. Mga kabunyog, yun ang hindi nakikita ni Marcos Jr. Mga kabunyog, matindi tong presidente na to. Talagang weak ang president natin, malungkot. Anyway, so yan mga kabunyog, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.